Maggawa po tayo ng bibingka o bibibingka po ang gagawin po natin ngayon. Ngayon po ay nagluto po ako ng malagkit. Niluto muna natin yan bago natin ihalo sa gawin nating gata. Siyempre po, i-prepare natin yung ating hulmahan. Gusto ko po talaga yung merong dahon ng saging kasi masarap siya. Iba po ang lasa pag may dahon ng saging. Ayan po, prepare natin siya. Para sa ganun pagkaluto ng mga ingredients, ilalagay na lang po natin dyan. Lutuin po natin yung gata with sugar po. At lutuin po natin siya hanggang maging malapot siya. Tapos ilagay po natin yung ating lutong malagkit. Ayan po, nilagyan ko po ng ubi flavor na. At lalagay po natin yung ating malagkit. Ayan po. Ayan po, nilagay na po natin ang ating malagkit. Pakunatin na po natin. At i-dry po ito. Tapos ilagay natin sa ating pulmahan doon po sa may saging. Ayan. Pasin natin yan. Siguraduhin na malagkit siya. Tapos natin ilagay sa ating hulmahan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Malapit na po siyang maluto. At handa na po natin siyang ilagay sa ating doon sa ating baking pan bago po gagawa tayo ng ating latik. Ayan po, lutuin na po natin ang ating latik. Ayan. Try ko na po binuksan ko na po yung burner at i-mix na po natin hanggang maging po siya, malapot. Tapos ilalagay po natin yung ating coconut sugar. Ayan. Ayan po ay medyo malapot na. Ilagay na po natin yung ating coconut sugar. Ito po 1 cup siya. Ayan. May dumating na gwardiya. Nabawasan yung aking niluluto. Ganun talaga. Okay. Hanggang maging malapot siya. Makikita rin yung nating latik. Ayan. Di po ba mas masarap? Sarap yan. Pag naluto na, ilagay po natin sa ating hulmahan na may ayan. Ayan po. Ilalagay na po natin yung ating malagkit dito. Tapos i-bake po natin o i-broil po natin ng mga 15 minutes. Ayan po, nilagay na po natin yung maayos yung ating malagkit. Ngayon, nilagay na po natin yung latik. Ayan. Tapos i-bake po natin siya. Ayan po, i-bake na po natin. At nang makita natin result. Ayan, naluto na po yung ating latik. Kita na po natin. Ihahon na po natin yan. At palamigin po natin bago hiwain.